Hindi lang naman ho pagkain, kalusugan at ang mahalaga sa taong bayan. Mahalaga rin po yung pananagutan, mahalaga rin po yung katarungan. Nakakain ba yun? Hindi. Ito yung kanyang palusot, mga kababayan po natin. Dahil galit na nga yung taong bayan, dahil mas pinapriority pa nila yung impeachment kaysa aksyonan. Yung pangunahing problema ngayon ng ating bansa, yung mahal na gas, pagkain, at syempre kalusugan ng sambayan ng Pilipino. Ngunit tininsist nila na mahalaga daw po yung pananagutan, katarungan. Kaya gusto nilang panagutin si VP Sara, gusto nilang mapa-impeach daw si VP Sara dahil kailangan daw ng katarungan, kailangan ng pananagutan. Iputya, nakita ng taong bayan na yung mga gagong ito na nasa House of Representatives, itong mga miyembro ng Committee on Justice, hindi talaga katarungan o pananagutan yung gusto nila. Kundi takot po sila kay Vice President Sara, kaya gusto nilang ma-impeach. Yung tao, nakikita na ng taong bayan na yung ginagawa nilang proceedings sa impeachment kay Vice President Sara ay isang circus, fishing expedition. Mantakin mo ha, sinasabi nila na overwhelming na yung ebidensya laban kay Vice President Sara. Pero mga kababayan, napansin nyo, pinasabpina pa nila yung mga private corporation, yung asawa ni Vice President Sara, yung abogado ni Vice President Sara, yung si Ramel Madriaga, yung mga aliases na ginamit po doon sa mga informant, ginamit ng mga informant, pinasabpina pa. At marami pa silang pinasabpina na mga dokumento na sinasabi nilang may sapat na silang ebidensya. O bakit kailangan nyo pa maghahanap? Kaya tama yung sinasabi, mga kababayan, ng isang Congressman Ropos Rodriguez, na ito po ay isang fishing expedition. Pero ano nga ba yung nararamdaman ng ating mga kababayan ngayon sa gitna ng krisis? Wala nang ma-take home. Halos hindi na kumakain para lang may mauwi sa kanilang pamilya. Lalong-lalo po yung mga namamasada dahil sa sobrang taas ng crude at gasolina. Sana nakita ito ng mga kongresista. Sana naramdaman ito ni BBM na inotel walang ginagawang aksyon sa krisis ngayon. Pero mahalaga sa tao yun. Pero kung sisuldan kami, at sa O ito rin doon, pakinggan mo. Mahalaga ha. Pero pakinggan mo yung hinaing ng taong bayan. Yung ilan sa mga driver. minimum na lang, 95 o 700, ay lalabanan ko na. Kasi sa ganito, takbo kayong takbo, walang kasiguruhan. Oo. Ano po yung diferensya simula nung nagtaas yung presyo ng gas? Kung lumiit po ba yung 50 kita? pesos lang, naka-maintain sa 50, medyo okay pa. Bata pa, nakakain pamilya ko ng maayos, nakakapang-diesel kami, nakakapag-diesel kami. Pero simula nung halos araw-araw ng pagtaas, linggo-linggo daw tumaas, wala na. Ang boundary ko 1,000. Kagabi, magkano sa natin? 2-1. Oo, tuwan. O, di magkano na? 3-1. Wala, nag-aaway kami mag-asawa. Wala kaming nauwi. Wala, kasi Uwi nung lang namin 300. alam mo, pinakapagod namin, ang pinakakita namin, yung magdamag na puyat, magdamag na pagod, magdamag na gutom. Gusto na nga ng asawa kasi uli na itong jeep eh. 300. Ang kita namin sa magdamag. Oh, ayan Ridon, di ba? So, Ridon, Luistro at mga miyembro ng Committee on Justice, sayang yung kuryente na ginagastos nyo. Sayang yung milyon na ginagastos sa isang proceedings lang. Dapat nga, hindi na kumukuha ng sahod yung mga gagong nasa kongreso na yan eh. Kasi nga, wala namang sila tinatrabaho eh. Yung tinatrabaho nila kung paano ma-impeach si Vice President Sara dahil banta po ito sa kanilang pagnanakaw. Banta po ito sa kanilang amo, sa kanilang boss na involved sa anomalya ng flood control project. Hindi nila naiisip ito. Yung ginastos nila dyan sa proceedings na yan, yung napakasarap na pagkain nila, yung mamahaling tubig nila, yung napakalamig na trial court nila, o trial room, o yung hearing room, dapat binigay na lang nila dito, isubsidize nila sa mga nagbabiyahe. Kaya, mga kababayan natin, no, nakaiyak na lang makita nyo kaninang umaga hanggang maghapon. Ganito karami yung pasahero. Kala mo nagrarally, no? Hindi po nagrarally yan. Yan po yung mga pasahero na nag-aabang ng sakayan mula umaga hanggang hapon. Dahil napakahirap sumakay. Napakarami pong hindi na masada. Mantakin mo itong kwento ng isang driver. Halos 24 hours sila nagbabiyahe. Ibig sabihin, ano lang yan, no? Iglip-iglip na lang yan.
tulog manok na lang para makatikom po sila magkano 300 lang. Nakita ba ito ni BBM? Nakita ba ito ni Claire Castro na sinasabi nila na walang krisis? O nasaan na yung pagdeklara ni Bongbong Marcos ng state of emergency? Kasi kailangan talaga ng tulong ng mga namamasada ngayon. Alam mo, sabi ko nga, yung sinasabi nilang libreng sakay, gumamit sila ng mga dump truck, gumamit sila ng pulis na masakyan. Dapat, binayaran na lang nila itong mga namamasada, mga jeep. Sabi nga ng mga jeep kahit sahuran na lang sila ng minimum, 600, 700, papatulan na lang nila. Kaysa ka namang hirap na hirap po sila, biyahe sila ng biyahe, wala silang kinakita. Dahil sa mahal ng crude at gasolina. Dapat dyan na lang ni Bongbong Marcos ginastos. Pwede naman nila sahuran niya, no? Tapos sagot nila yung krudo, gasolina ng mga drivers. 24 hours. 24 hours po. Mula 12 ng umaga hanggang 10 umaga. O, ilang ano yun. Basta halos kulang-kulang 24 hours biyahe namin. Walang Hindi nangyayari. na kami kumakain. Puro tinapay. Sa gabi, kahit gutom na kami, titis kami ng gutom. Kasi kung iniisip namin, kakain kami, Mababawasan. mababawasan pa yung koleksyon namin. Oh, yan, no, Ridon. Anong sinasabi ni Ridon dito, mga kababayan po natin, ha? Pagkain, kalusugan at ang mahalaga sa taong bayan. Alam mo sa krisis, yan ang napaka-importante sa taong bayan ngayon. Yung kalusugan, yung pagkain. Kasi kung sasabihin nila na importante yung hustisya, pananagutan, ang ina mga kababayan, nasaan na yung dapat makulong sa mga flood control project? Nasaan na yung mga tumanggap ng mali-malitang pera, Ridon? May nangyari ba? Tingnan nyo, sinisiraan nyo pa nga yung mga retired na mga sundalo. Diyan nagpapatunay na talagang mga magnanakaw kayo. Kasi yung tinatarget nyo, yung hindi magnanakaw. Yung tinatarget nyo, yung walang ninakaw. Si Vice President Sara. Magnakaw ka ba? May resibo lahat. At sinabi ng kuha na walang mali, maayos yung paggastos ng budget ng Office of the Vice President. Dapat attachment na lang yung nilagay nyo dyan. Kasi sabi nyo, may sapat na kayo na ebidensya. Pero mantakin nyo, hanggang ngayon, wala kayong ebidensya na magpapatunay na may ninakaw ni Lostay si Vice President Sara. Hinahanap nyo pa ang ebidensya. Ngayon, sino mapapaniwala nyo dito? Kaya ang masasabi ko lang talaga, yung naniniwala dito sa mga miyembro ng House of Representatives, dito sa Sercos na pinagagawa nila ay mga tanga. Bakit? Niloloko na sila, naniniwala pa. Kaya tanga, muntanga. Marami pa tayong pag-uusapan mga kababayan po natin. Pero bago ang lahat, palike muna ang video ito. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, talagang wala po silang pakialam sa nararamdaman na hirap ng taong bayan. Talagang focus po sila sa impeachment ni Vice President Sara. At mantakin nyo ha, nilabas pa nila itong mga kabataan na naging salot na rin ng lipunan. Mantakin nyo mga kababayan, galit na galit po sila kay Vice President Sara na walang inaatupag kundi matulungan ang mga kababayan nating naghihirap. Mga kababayan natin malalayong lugar. Yung mga kababayan po natin na nabibiktima ng bagyo o anumang kalamidad, mantakin nyo ha, sino yung nauunang nagresponde at nagpapadala ng tulong? Office of the Vice President. Pero ito po yung kanilang gustong tanggalin at i-impeach. Yung mga tumanggap ng mali-malitang pera, tangina mga kababayan, itong mga grupong ito na mga komunista, makakaliwa, tahimik po sila. Sa flood control project, nakatikom ang kanilang mga bibig. Pero pagdating po ha, sa impeachment ni Vice President Sara, talagang mahahalata mo na sila. Ito, nag-iingay. Alam nyo ba mga kababayan natin, na sinubukan din natin mag-rally dyan, yung grupo po na against dito po sa ginagawa nilang corruption. Bawal dyan gumawa ng rally sa harap. Papalayasin ka ng mga pulis dyan. Pero tingnan nyo ha, sila pinapayagan na gumawa ng kilos protesta basta't para kay Vice President Sara or para sa impeachment ni Vice President Sara. Mga salo, totoong salot. Mga kapwa manggagawang pangkalusugan at mamamayan. Tayo ngayon ay Tinan mo, may script pa sila na binabasa. nasa tarangkahan ng House of Representatives upang ipanawagan ang pagpapanagot kay Sara Duterte mula sa kanyang Anong papanagutan ni Sara Duterte? Pucha,
Yung impeachment po, naging circus. Ang kapal ng mukha ni Laila de Lima, ni Percy at ni Jokno, nagdala pa ng Mary Grace Piatos. Mantakin nyo, formal proceedings, pero nagpapatawa si Laila de Lima, Jokno. Mayroon pa silang padala ng props na Piatos at Mary Grace. Diba? Pero nung tinanong sila, ano yung ebidensya nyo? Ito, ipasabpina pa namin. Mga gago, di ba? Walian sa harap ng krisis na kinakaharap natin sa lipunan, siya Kaya nga, hirap nga, krisis. ay walang pumumpot na nagbabaldas ng Kalimutan na yung script ng gago. pera ng bayan. Iyan nila ito at kung saan ang mga nasa Sara Duterte taksil sa bayan. Anong tinaksil sa inyo ni Sara? Sige nga, tinaksil ni Sara kasi takot kayo na mauubos kayo pag upo niya. Anong tinaksil sa inyo ni Sara? Anong ninakaw ni Sara? Lahat ng mga allegation na yan kay Vice President Sara, puro lang kalokohan, walang katotohanan eh. Ito yung malaking korupsyon ng mali-malitang pera. Flood control project. Yung mga kongresista nyo, questionin nyo kung bakit binabaha kayo. Yung mga kongresista nyo, questionin nyo kung bakit hindi sila umaaksyon sa mataas na crude at gasolina. Bakit pinipili pa nila na gumawa ng impeachment proceedings kay BP Sara na ang gusto ni Marcos Jr. na makatipid tayo? O saan pagtitipid dyan? poder ay ginagamit ang kanilang posisyon upang pagsilbihan ang interes at magkamal ng yaman mula sa kaban ng bayan. Na pananagutan sa halip na magsilbi Sara Mandarambong. Anong dinarambong sa inyo ni Sara? Puro fake nga yung mga allegation. inuuna ang sarili niyang interes at sa kanyang pagpapayaman. O gaga, hindi na mamemorize yung script niya. Ito ang mukha ng korupsyon at may ipanawagan ang pananagutan ng mga tiwaling Yung mga grupo, komunista o mga kaliwa o. opisyal, maglulungan ng korupsyon at mga-abuso. Ipanawagan Grabe no? Basta Duterte talaga, full force talaga sila. ang kanilang lipuning mga tarungan. Salo. Isang militante at mapagpalayang umaga sa ating lahat. O, yan, Dito sa House of Representatives at sa House Pucha, pinaparal kasi kayo, nagiging komunista kayo. ng mga kapulisan at sa lahat ng mga dumaraan dito. Narito tayo ngayon upang mariigigit ang pagpapatalsik kay Sara Duterte at na isang ring Naman yung script niya, nakalimutan niya na, mga kabayan po natin. Lang hiya niyan. Next time, pagka magsalita kayo, memorize niya naman yung script nyo. Tuloy napapahiya, may bawas yung bayad sa'yo. Mga salot ito, mga kababayan po natin. Mga bayaran. Wala namang dignidad yung mga ito. O yung mga nandun sa loob ng House of Representatives na mga bus nyo na nagbabayad sa inyo. O, ang ganda ng buhay nila doon. Di ba? Tapos, kunwari, gusto nila impeach si Sara. Kasi kailangan yung pananagutan. Pero sa mali-malitang pera, sa flood control project, ayaw nilang magsalita. Tahimik po sila. Ayaw nilang banatan si Martin Romualdez. Ayaw nilang banatan si Bongbong Marcos na mga involved mastermind sa napakalaking corruption. Ang pinag-usapan dito, hindi milyon, hindi bilyon, trilyon. Pero tikom ang bibig ng mga yan. Tapos sabihin nila, ipakulong. Anong rason na ipakulong nila si Sara? Ano ang rason na ipa-impeach nila? Chismis lang. Kaya tama yan na hindi sumipot si Vice President Sara. Paki-like naman ang video ito at marami pa rin tayong pag-uusapan.